Hello everyone. So, ang ituturo ko naman is midterm lab 2. So, ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gumagana tong user registration program. And ang goal ng program na to is tumatanggap ng full name, user type, username, at password. Pero may validation siya para maiwasan na ang maling input. So, ipapakita ko lang siya through PDF kasi activity lang namin to before and wala na akong kopya nitong code nito mismo. So, kahit dito man lang, may turo ko and ipapakita ko rin naman yung output nito. So, for validator function, itong def validate underscore username close open parenthesis username colon hanggang dito sa return false. Ito yung function na nag-check kung valid ang username. So dito, kailangan ng at least 3 characters ang username. Kapag pasado, true ang return. Kapag hindi, mapiprint ng error message, then false. So, sa password validator function niya, dito naman magi-start yung password checking. May list tayo ng valid special characters. Yan. So, sa length ng password, kailangan minimum 8 characters. Ayan, nakalagay naman dyan. Sa, at least 1 lowercase, at least 1 uppercase, at least 1 digit, at least 1 special character. So, ayan yung mga special character natin, yun yung mga yung mga signs like hashtag, exclamation mark, yung dash, mga ganyan. Nakalagay dito, yung special character na dito sa taas. So, next, yung sa main registration form, naglagay tayo ng print user registration. So, pag nag-print kasi yan, pag nira natin yung code, ito yung pinaka header ng output natin. Para, syempre, mas decent tignan. Parang design na rin, kumbaga. So, ito naman yung full name input. Dito naman yung hinihingi natin yung full name, yung strip, close open parenthesis, tiyatanggal ang spaces. Ibig sabihin, bawal empty or puro space lang. Ayan. Sa user type input, dito natin kailangan ng input ay admin o user lang. Kung hindi tugma, uulit ang tanong. Ganun. And sa username attempts, dito, nag-set tayo ng max attempts. So, 3 tries lang para mag-enter ng tamang username. Siyempre, kung naman yun, parang nagtatry mang-hack ganun. Sa username loop, bawat wrong input, nababawas yung attempts. Kapag valid, nakaka-break at tuloy na ang registration. Kapag naubos ang tries, fill ang account na creation, ganun. And sa password attempts, walang limit. Uulit lang siya ng uulit until valid. Kailangan pumasa sa lahat ng password rules. Yan. Sa final output, kapag tapos na ang buong process at valid lahat ng input, successful ang account creation natin. So, yun. And ito naman ang output ng code. So, yan, makikita natin dyan yung enter your full name, which is nilagay ko yung name ko. Enter user type, kung sino ang gagamit, kung admin ba o user. Siyempre, user. Enter username, enter password, and yan. Lalabas yung summary ng in-input mo dito sa baba. So, yun lang po.